Hi mga farmers! Welcome back to my channel, Veronicas Farm. Hi mga farmers! And for today's video, so dito na ulit ako ngayon sa farm natin sa Maragondon, Cavite. Ayan, for today, kasi kasunod ko dumating yung wing van dahil karga yung mga gamit sa farm. So ngayon, susunduin natin at titingnan natin yung wing van. Bagong dating lang ngayon at nandito na sa may kanto. Tara, puntahan natin para maibaba na yung mga gamit sa farm na kinarga natin sa wing van mula Bohol to Cavite. Ito sa farm, service natin dito, ayan, multi-cap. Yung multi-cap natin sa Bohol, inuwi ko din dito sa Maragondon, Cavite para magamit, mga panghakot-hakot. Ayan, so ngayon nga, makapal na yung damo na naman ng ating range. Ayan mga TV. So kumapal na yung damo kasi nasira yung mower, hindi napapaandar. Kaya hindi na nag-grass cutter. Pero mamaya, ayan, lilinisin niya. Ika-grass cutter yan mamaya. Magiging malinis na ulit yan. So yan, taas agad ang damo. Isang linggo lang. So, kasi, ayan, nandun yung mga manok. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero ngayon, pupuntahan muna natin yung ating wing van at dumating. So, ito mga farmers, dumating na yung wing van natin galing Bohol. Iba talaga yung ngiti ko kapag wing van. Ba't ako wing van daw? Wing van. Ayan, so ito. So, sa mga gusto magpakarga, mga magpapasabay, ganyan, may makapakarga kayo from province to Mindanao, Visayas to Luzon to Mindanao, Visayas. So, may number si Kuya Jinri, yung driver natin ng van, ng wing van. Kontakin nyo na lang sa baba, sa description box. So, papakita ko sa inyo kung ano laman itong ating wing van. Ayan. So, ayan, ngayon, ayan, may pangalan ko yan dito. Thessalonica Farm. Ayan. Diba? Nabili ko tong truck na to sa Subic. Super ganda. Then, pakita ko sa inyo yung laman ng truck. Yung laman ng truck natin. So, yan. Mga... Uy, kaya papatay nga muna. Hindi lang pala laman. So, ito yung mga laman sa loob. Pakita ko sa inyo. So, yan, mga motor ng mga tao natin. Kasi may mga tao tayo sa Bohol na sumama. Dito na lang sa... Dito sa truck, dito sa Maragondon na lilipat magtrabaho. Ayan, so may motor. Ayan, tapos mga battery cages. Ayun sa taas. Ang hirap po siya akitin. Tapos yan, mga bala ng tractor, mga gamit sa farm. Ayan, so isang puno yan. Tapos yung mga makina. Ayan, so yun yung laman. So harap ko. Ayan, so yan. Malaki kasi yung loob niyan. Tapos ayun yung battery cages. Ayan. Battery cages. Mga motor. Ayan, motor. So, yun lang laman. So, ayan. Si Kuya Jinri. Kuya Jinri, yan. Si Kuya Jinri yung driver ng truck natin. So, yung number ni Kuya Jinri nasa baba pag gusto nyo magpakarga. Ayan. Sa mga gusto magpasabay. Ayan, may mga bagong salta tayo dito. What's out sa mga XPJ sa Bicol? Ayan, mga followers ni Ma'am. bagong salta. Mga galing Bohol. Lumipat na dito sa Cavite. Okay, let's go. Balik sa farm. So, yun mga ka-farmers. So, nakapag-merienda na kami. Yan mga farm boys natin na nag-transfer from Bohol. Pero meron pa rin naman tayo doon sa Bohol na farm. So, andun yung mga baboy, mga kambing, yan, mga livestock natin, taniman. So, dito kasi sa Maragondon, dito lang yung mga manok natin, mga panali or mga pang warriors. Then, si Teng yung natira sa Bohol. Tapos sila Ruel lumipat dito sa Russell. So, andito sila ngayon para sa ating manukan. Ayan. So, napadala na rin pala ni Dimac ng shipping, nag-shipping ng manok, yung second batch ng mga manok. So,
alam naman ninyo at winlog ko naman itong white kelso. So yan, nandiyan na yung mga white kelso nating mga manok. Then dito naman yung mga golden boy sweater. So, di ba dati completely na transfer na natin sa free range dito sa net natin. So ngayon, papakita ko sa inyo itong mga bagong dating na mga inahin. So yan sila. So ito, second batch na to ng manok na pinadala na dito kay Dima, kay Doc Ramil ko po pinadala yan. So yung iba natin mga manok po na mga materialis din po na mga inahin. So yung iba mga lalaki, so naitali na po doon sa mga tipi. So ito po yung mga bago nating mga inahin ngayon na bagong dating dito sa farm. So pakita ko sa inyo. Ayan. So ito yung ating mga manok. Yan. Mga bagong dating po ito uli, galing Bohol. So yan. So may mga golden boy sweater, may mga Kelso cross. So may ibang mga bloodline. So yung iba nito crossbreeds, yung iba crossbreeds, yung iba naman pure breeds. So may mga marking naman yan, tsaka mga wing band and leg band, kung saan nakikita natin yung tamang mga bloodlines nila at hindi tayo malito. Ayan. Ganda oh. So ito yung ating mga white kelso na nalaiwan. So natuka. Dito muna sila sa battery cage kasi kararating-rating lang din nila galing sa biyahe. So para hindi rin sila masyadong ma-stress. So ito na rin yung mga nakukuha nating mga eggs ngayon yan kasi meron tayong mga manok na ayan, may mga nagbi-breeding tayo ng mga kelso. So meron din tayo dyan egg hatchers nilagay na mga baskets para if ever kung gusto nila mag-itlog, doon na tayo magko-collection. So ayan, meron tayo ditong golden boy sweater na pure breed. So syempre, ayan, i-incubate natin yan. Tapos bago natin i-tray yan, so pinupunasan natin yung itlog, then inaano natin ng betadine. So pinupunasan natin para matanggal yung mga bacterias. So ito white kelso pure eggs. Yan. Tapos ito cross, mga cross eggs. Ayan. So may mga markings din naman po yan kung saan nakuha. Kunwari ito crossbreed to. Katulad ito alimbuyugin. Yan. So ito gray hatch. Gilmore hatch pala. Ang Gilmore hatch. Ito reject damage. Ayan. Mga reject naman ng mga manok. So unti-unti na rin natin na iayos yung ating breeding dito sa Maragondon, Cavite. So, yung ating incubator, so, yan yung mga nakokolekt natin na itlog ngayon. So, yung ating incubator is nandun sa bahay namin sa Tanza. Kasi wala pa pong kuryente dito sa farm. So, gumagamit na kami dito ng solar panel para magkaroon ng pang-charge. So, ito papakita ko sa inyo. So, wala pa kasi po ditong kuryente. So, pinapapalinyahan pa po namin. Kaya hindi pwede dito yung incubator kasi mabububugukan tayo ng itlog. So ito lang yung gamit ko dito as a power supply. So meron tayong gamit na battery dyan kung saan yan yung nag-charge sa ating solar. So meron din tayong circuits dyan. So ayan, nakaka-charge naman po dito. Ayan, yung mga cellphones, mga lente. So ayan, dyan kami kumukuha po ng supply ng electricity. So saan ang gagaling? So ito. Ayan, meron tayong wire dito. Ayan, so, syempre, muna tayo, gawa muna tayo ng paraan. So, ayan, wire. So, medyo dulo rin kasi itong farm ko dito. Medyo dulo rin siya sa Maragondon. Kaya medyo malayo yung linyahan sa kuryente. Kaya talagang gagastusan para magkaroon tayo ng kuryente dito. Ayan. Tapos, ito yung pinagkukuhanan natin ng kuryente, which is yung solar panel. So malaking tulong to sa amin kasi yan, tipid, tapos nag-charge na po yung aming battery. Then sa gabi nagagamit po namin yung aming mga pang-charge sa mga cellphone. So ito mo, 1 week lang ako, 2 weeks lang ako nawala. Kasi 'di ba bumalik ako ng Bohol kasi chinek ko rin yung mga livestock natin doon. So, tingnan nyo, masukal na agad. So, maganda naman yung tumutubo, ganda sana nito sa mga kambing, yung tumutubong damo. Pero, yan, grass cutter. Pero sana meron tayo dito man lang na kambing or baka,
para pag nilinis natin yung mga sa tipi natin ng mga damo-damo. So ang kagandahan, mawawala yung mapapakain pa natin sa livestock, sana yung ililinis natin yan. Ililinis natin ng mga damo. Sayang. So 'di ba? So doon yung mga bagong panali, doon nilagay sa dulo. So hindi ko muna pakita sa inyo yung mga bagong manok. Kasi nababiolation ako sa mga tandang. Ayan. So pakita ko sa inyo, meron din pala tayo dito mga Rhode Island Red. Then, etong brown eggs, itong mga Rhode Island Reds, binili ko lang yan para meron tayong mga brown eggs dito. Ang problema namin, hindi namin alam kung saan nag-iitlog. Kung saan siya naghahanap ng itlog, yung nag-iitlog siya, hindi namin alam kung saan lugar. So, lagi mo sila dito nag-uupuan, tapos, mga ready to lay na naman sila, malakas man kumain. So, ang problema sila, wala kaming itlog na nakuha pang brown eggs. Yung pala, nandito lang. Ayan, sobrang daming itlog. Ayun o. Ayan, pakita ko sa inyo. Dito pala sila nag-iitlog sa may likod ng mangga. So, ayan yung itlog ng mga Rhode Island na mga brown eggs. O, yan. Yan pala sila nag-iitlog. Wala sila. Bigyan natin sila ng tinapay para matikman. Matatakaw na Rhode Island. Ay, busog! Maarting mga Rhode Island to. Wala yung iba, nandun sa malayo. Ano to 15 piraso tong Rhode Island. Hindi ko makita ko natin yung iba. So, ayan. Ito yung ating grass cutter kung saan nasira. Kasi nasira yung pinakaulo. Then, ito naman yung bago natin na grass cutter. Ayan. So, ito kasi hindi mapaandar ng taon natin dito nung nakaraan. So, ngayon, napaandar na natin kasi nalulunod lang yung sa makina. So, pagka okay na to, baka bukas makapag-clean na tayo ng PP area natin doon para maging malinis. At, para po hindi na mataas yung damo sa mga manok. So, ito yung gamit nating mower dito. Then, ano ba? Napata ko sa inyo. So, ito yung langka. Medyo binalot na rin namin yung langka dito kasi para hindi insektohin. Ayan o. Ayan. Marami tayong makaing langka natin. Dami langka. Ayan. Nakabalot na ng sako yan para hindi siya insektohin, langgam or kung ano-ano. So yan, ang dami oh. Yan. So pagka yan lumaki na at ready to eat na, yan, i-vlog natin yan kung matamis ba yung ating langka dito sa farm. Okay, so marami pa tayong trabaho ngayon dito. Hindi ko rin na-vlog yung pagtanim ng mais. Yan, so andito mayroon tayong tinanim na mais which is last time sabi ko sa inyo magtatanim tayo ng mais. Ayan, nakapagtanim na ng konti. Kasi hindi natapos. So isang habayan para yan sa patukan natin sa mga nakataling manok. Kasi mahirap pag lagi tayong bumibili ng feeds. So bala ko, taniman nga ng mga mais yan. Hindi naman sa sweet corn. So ang tatanim natin dito is native corn lang, relo corn. So para lang po yun sa crack corn. So papatayuin natin, ibibilad natin yung ating... Ibibilad natin yung mais para maging tas kung pwede makabili na rin ng machine para sa mais. So para makatipid rin tayo sa feeds kasi medyo malaki talaga gastos pag medyo madami ng manok na sinusuplayan natin ng pagkain dito. So yon. So ano pa bang bago? Yon. So pag nagbaba kami ng gamit sa tawag dito sa wing ban, so yun, ipakita ko sa inyo kung ano yung mga gamit na naibaba. Yun yan, pinakita ko naman sa inyo kanina, puro motor, mga cages. So yan, so saka ko na i-vlog yung range natin kapag malinis na at iminamower na muna or i-grass cutter para maganda na ulit tingnan. Kasi may mga nadagdag din ng mga panali dyan na second batch. So papakita ko sa inyo kung ano yung mga nadagdag dyan. So yun mga farmers, nag-trending pala yung pinakita ko dito ilog. So pakita ko pala sa inyo yung mga viewers natin sa YouTube. So kanina kasi bumaba ako doon sa may babandan doon kasi ipinakita ko yung ilog. Dito kasi sa farm,
Ayan, so ito dito kami nagtatambay. Dito yung mga tao kumakain, kami. Then dito may maliit na irrigation dito. So ayan, yan yung maliit na irrigation kung saan pwedeng maligo. Malinaw naman tubig yan, malinis din galing sa dam. Tapos, hindi lang yan yung ilog dito na pwedeng pagliguan. Kasi sa baba ng ating farm. So, ay, huwag kang sasakad, baka mahulog ka ha. Dito ka lang. So dito sa ating farm, sa may baba, pakita ko sa inyo. Sobrang ganda ng view dito. Ayan, wait lang. Medyo masukal pa lang dito sa area na to banda kasi hindi pa to na. Pero alam nyo, ang bala ko ditong gawin sa, ayan, overlooking kasi to. Pakita ko sa inyo yung itsura. Ayan. So maganda pa't may lupa pa dito. Ayan, malaki pa. So ang kagandahan dito, overlooking yan dito sa ilog. So ayan, hindi ko mapakita. Wait, papapa ko ng konti. Natatakot kasi ako bumaba dito, wala pa kasing daan. Pero napakaganda ng view dito. Tingnan nyo naman. Oh, di ba? May ilog dyan. Sobrang laki. So, iharap ko yung camera para mas makita nyo. So, yan mga ka-farmers yung ilog natin dito sa farm. Sobrang ganda. Kita nyo yan. Ang sarap yun maligo. Super lamig. Super sarap. Super linaw ng tubig dyan sa baba. Marami rin po dyan naglalabas sa baba. Ayun, katunayan. May mga sampay. Kita nyo. May mga naliligo-ligo rin dyan kasi sobrang ganda po ng baba ng farm natin. So, ayan pa. I-zoom ko pa. So, nakita ninyo yung mga may falls at pa dyan kung saan nag-stop yung tubig. Tapos, hindi lang yan kasi dito, meron doong malalim na bahagi kapag mahilig kayo sa malalalim. So, yun doon meron. Diba? Sobrang ganda mga farmers tingnan. So, sarap din marigo. Yan. So, very lucky po ako na nagkaroon tayo ng farm dito sa Maragondon, Cavite, which is, yun nga po palang mga nag-message po sa akin sa page. So, hindi ko na po talaga mabuksan kasi sobrang dami po talaga nag-open. Sabog po yung messages ko doon. So, yung mga nagtatanong po ng mga presyo po ng mga white kelso natin at mga golden boy sweater na binibenta. Kasi po, wala pa po kaming fixed price dyan. Kasi nga po, sa totoo, wala pa po tayong binibenta. Kasi po, kakalipat lang ng mga manok. Siyempre, nag-hatch pa tayo ng itlog, tapos nagpapa-incubate pa ako. So, parang bumalik ako sa bagong ang pagbibreeding. Pero, syempre, sobrang dami po nating materyales. Saglit lang din po yung paramihin. Hindi po abot ng 1 year yan. Baka this year po, makabenta na tayo. Huwag na po kayo mag-message sa ating page. Kasi po, hindi ko nga po ma-open. So, once po naman na meron na tayo ready na, ready to benta na po ng mga pure breed white kelso and pure breed golden boy sweater, i-vlog ko naman po yan, pati po yung presyo. Then, if ever sure buyer po kayo, magawa po tayo ng group para po madali po nyo ako makontak or telegram channel or private messenger group para po yung mga sure buyer po na gustong bumili is isang sa contact lang, madali ko po masagot. So, sa page po kasi talagang ang hirap pong sumagot. Pasensya na po kayo kasi ang dami po talaga nagdi-message. So, lagi nyo lang po abangan yung mga vlogs ko if ever meron na po ba tayong ibebenta or may marirelease na po tayo. So, nag-update naman po ko sa inyo dahil alam nyo naman po nakalilipat lang po natin dito sa farm ng Maragondon. So, syempre po ongoing pa po yung ating pag-aayos sa mga manok, yung po mga facilities dito, yung po mga pag-handle po sa breeding, yung tao po, kalilipat lang din po ng mga tao natin from Bohol. So, yun po, sana po maintindihan nyo po, yung mga hindi po ako makapagsagot muna sa page. Pero once po na okay na, so wag po kayo mag-alala, madali nyo po ako makakontakt, promise po, if ever meron na po tayong mga madali po na, once po na meron po tayong madali na mabenta na wala tayong problema. So, yun wala po mga ka-farmer sa video na to. Ayan, at least dumating na yung truck natin. At napakita ko naman din ulit sa inyo yung bagong mga nadagdag dito sa farm na dito sa ating farm ulit sa Maragondon. At bumalik na nga ako para po sa mga manok natin iaayos po ulit natin. So, yun. Di ba mga farmers? So, ang ganda ng ilog sa baba. So, yun, bago pala ako mag-outro mga ka-farmers, baka pwede naman po pa-support ng aking Thessalonica Farm Cac-Scent Perfume. So, may available scent po ulit sa Shopee. Ang Cac-Scent by Thessalonica Farm Lemon Scent. If ever mga alaga po ninyo ay lemon, mga mahihilig po kayo sa ganitong manok, so napakabango po nito. So ulitin ko po, ang ating po Cac-Scent by Thessalonica Farm Perfume ay hindi po pang manok, ito po ay pang tao na pabango. Hinihingal ako. So sobrang bango po nito dahil talagang 1 day po bago mawala sa mga damit ninyo at napakatagal na po maubos dahil ito po ay 85 ml na.
anytime, anywhere nyo po, kung saan nyo po pwedeng dalhin, pwede po kahit sa aeroplano po, if ever, pwede po to i-hand carry dahil po 85 ml, hindi po abot ng 100. Ayan, so murang-mura lang po ito sa Shopee, only 250 pesos. Meron ka ng collectibles po na perfume po galing po sa akin. Ayan, sobrang bango po nito, hindi po ako wala po kayong pagsisisihan pag bumili po kayo na kahit anong scent sa aking mga pabango. So, always sold out naman po ang White Kelso. Pero pag available po, makikita naman po ninyo if available yan sa Shopee, White Kelso. Pero itry nyo rin po to lemon. So, hindi to magpapatalo sa White Kelso. Sobrang bango din po ng lemon scent. Ayan, only 250 pesos kung gusto nyo pong umorder. Nandiyan po sa description box yung link ko sa Shopee. COD po, cash on delivery, pwede nyo pong orderin ito. Ayan, so lemon scent, cock scent by Thessalonica Farm. So, yun mga ka-farmers. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ay mga farmers, thank you for watching and happy farming!